Isang magandang araw po sa bawat isa. Happy Independence Day sa Pilipinas, sa ating pong bansa at patuloy po na tayo po'y maging malaya na gawin yung tamang bagay sa ating pong mga buhay. Ang ating pag-uusapan po ngayon napakaganda, pero bago ang lahat, manalangin muna po tayo. Lord, maraming salamat po. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat sa puso amin. Patawad po sa lahat ng aming po mga nagawang kasalanan. Tuloy mo kami linisin, ayusin, baguhin. Gamitin for your glory, Lord God. Sa oras na ito, sa lahat ng makikinig, live man, replay, Lord God, o sa isang araw pa mapapanood, patuloy mong itouch ang puso ng bawat isa. At ma-empower po kami ng iyong salita sa mga oras po na ito. Kasama ng aming pamilya, ngayong holiday, Panginoon. Tuloy na ikaw po ang siyang mauna po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ang title na pag-uusapan po natin, pinamagatan po natin, Standing Firm. Can we type or comment or say, Standing Firm? 1 King chapter 3 verse 1, naging kakampi ni Solomon ng Paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ng anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Mayroon pong isang kwento. Kuya Jericho ang tawag ng office mates ni Jericho sa kanya. Siya kasi ang mahilig magbigay ng advice sa mga mas bata niyang office mates. Kahit mga babae ay nagpapa-counsel din sa kanya. Nang malaman ito ng misis niya, pinaalala niya rito na iwasang magpayo sa opposite sex because it might compromise his marriage, work, and faith. Jericho ignored his wife's warning, thinking he was not doing anything wrong. Besides, it's not helping others the most Christian thing to do. Hanggang napansin ni Jericho na masyado nang malapit ang isang babae sa kanya at iba na ang kilos nito kapag kasama niya. Na-realize si Jericho na mali na ipagpatuloy pa niya ang kanilang counseling sessions. Sinabi niyang ipapakausap na lang siya sa ibang babaeng counselor kung gusto niya. Jericho's desire to be a good Christian almost compromised his marriage and his reputation sa office by counseling someone from the opposite sex. He was ashamed and admitted to his wife, who immediately forgave him. Jericho wised up and avoided counseling women. King Solomon compromised his devotion to the Lord by marrying the Pharaoh's daughter, a non-Israelite. Big deal po ito sa kanila. His intention may be a political strategy, but the union had serious consequences. Added to this was Solomon's decision to marry more pagan wives who influenced him to build altars and worship their gods. Na-compromise po yung faith at sumamba sa Diyos-Diyosan, maging si Solomon. Slowly, the wisest king of Israel sinned against the Lord. Ibig sabihin, kahit pinakamatalinong tao ka sa balat ng lupa, sa pamilya ninyo, sa komunidad ninyo, sa ating bansa, o sino man pong tao pinakamatalino na Kristyano, pwede magkasala pa rin laban sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat po sa lahat ng matatalino. May tanong po ako sa bawat isa po sa atin. Do you feel trapped in situations where you are tempted to agree with the majority and not with God? Tandaan, hindi lahat ng trend ay truth. Hindi lahat ng uso ay pwede nang gawin ng mga Kristiyano. Patuloy tayo mag-ingat sa mga ginagawa po natin. It is a free country. You can do what you want, sabi nga ng mundo. Pero tandaan po natin that everything is permissible but not everything is beneficial. Malaya tayong pwedeng gawin lahat, pero hindi lahat nakakatulong at hindi lahat nakalalugod sa Panginoon. Hindi porkit Independence Day ngayon, lahat pwede mo nang gawin. Pinalaya tayo sa kamay ng pagkakalipi ng mga Kastila. At naniniwala rin ako, pinalaya ka rin ng Panginoong Diyos sa pagkakalipin sa kasalanan at huwag ka nang magpatuloy sa mga kasalanan ito. Alright? And then, maybe you have to lie to get out of trouble. Instead of compromising your faith, stand strong and ask the Lord to give you the courage to say no
Trust in Him for the outcome of your decision to honor Him. May mga bagay na pinapatigil sa atin ng Panginoong Diyos. Marahil bisyo, gawin na hindi maganda, katamaran, chismis at marami pang iba. Itigil na po natin. Marahil may pinapagawa sa atin ng Panginoon, mag-evangelize, maging leader ng church, mag-share ng gospel, tumulong sa kapwa, gawin po natin po ito. Okay? And then, patuloy lang ho nating pasalamatan ng Panginoon sa mga oras po na ito. Dahil meron pong warning sa bawat po sa atin. At itong warning po na ito, huwag tayong makipagkompromiso sa mundo. Patuloy lang tayong sumunod kay Kristo nang sa ganon, ang pagpapala ng Diyos ay hindi huminto sa bawat isa po sa atin. Ito po yung challenge ko sa bawat isa. Find a reliable person who can support you in staying committed to your faith goals. Meron kang accountability partner, meron kang mentor, meron kang coach, meron kang pastor o leader na nangunguna sa iyo, o Christian friend na pwedeng umalalay sa iyong paglakad bilang isang Kristiyano at patuloy na magpaturo at magpag-guide ka sa Kanya. Pwede ba tayo manalangin? Sabihin po natin lahat, Father God in heaven, protect me from situations where my faith would be compromised. And if ever it happens, give me the boldness to follow you despite the rejection of other people. May my life always honor you and praise you. In Jesus' name I pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. We must stand firm for what God has entrusted to us sa kanyang rules and laws at sa kanyang mga pinapagawa po sa atin. Ulitin ko po. Everything is permissible but not everything is beneficial. Choose to follow God's ways rather than man's ways. Tandaan po natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat. Ngayon po ay holiday. Patuloy pong dinadasal na ang bawat isa ay magkaroon ng relasyon po sa iyo na mas malalim pa. Makipag-ugnayan sa iyo ang bawat isa. Pag sa pamilya po namin, magkaroon kami ng oras sa banding, Panginoon. At pangatlo, magkaroon kami ng kapahingahan sa aming mga katawan, sa aming mga emosyon. At patuloy po na pinagkakatiwala ko ang bawat isa sa may sakit at karamdaman, patuloy ng kagalingan ay kanilang maranasan. At sa lahat ng kinakapos, pagpalay mo po ang bawat isa. Lord, magkaroon ng blessing po ang bawat sa po sa amin financially. Sa lahat ng may anxiety, attack, and depression, we rebuke it in the name of Jesus. Pinapalaya ka ng Panginoon sa depression. At patuloy, tinataboy po namin po ito. As I declare right now, even ikaw pong manguna sa aming feeding program, Lord God, maging sa Katatayan, sa Father's Day, sa darating na third Sunday, pangunahan mo rin po, Panginoong Diyos, ang LOJ Manila Anniversary sa 28. Patuloy na ikaw pong magpala sa gawain pong ito. So, celebration ito, a big and grand celebration. Patuloy mong pangunahan ang bawat isa, ingatan at gabayan, especially ang aming pong bayan, patuloy mong iligtas ang aming kapwa Pilipino. Patuloy na mawala na po ang pagsabang sa Diyos-Diyosan, kasamaan, korupsyon at marami pang iba. At patuloy, Panginoong Diyos, maghari ka sa bansang Pilipinas. In the name of Jesus, we pray, and everybody shout, Amen. As I declare that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. Holiday po ngayon, patuloy tayo magbigay ng oras sa Diyos sa ating pamilya at patuloy gumawa tayo ng tama. Lahat pwede natin gawin, malaya tayo, pero hindi tayo malayang gumawa ng masama. To God be the glory. Happy Independence Day. Pilipinas, bumangon ka, may pag-asa ang bansa po natin. To God be the glory.